braso. Oh, ito may kaunting pula dito. Ito. May kaunting pula, ito. Tapos wala kang naramdaman? Wala po. Ha? Wala po. Ano ba nangyari? Paano ba nangyari yung tawid? Paano ba? Kwento mo sa akin ng konti, Kia. Andito po kasi ako, bumili po ako ng, may inutos po kasi sa akin si Kuya Mac. Bumili daw po ako ng Sprite. Oh. Tapos, tumingin muna po ako bago ako tumawid. Tumingin muna po ako kabila kanan. Tapos nung tinignan ko naman po, wala naman po. Tapos pagtawid ko po, doon na po siya mabilis sa tumakbo sa bike. Tapos hindi ka nasaktan? Di ba nung tinamaan ka ng bisikleta? Nabangga ka ng bisikleta? Hindi ka... Nasaktan po ako nung nasagi. Pero po, nung hindi na po, wala na po. Wala na? Walang masakit sa katawan mo? Buong katawan? Wala. Kasi... Hindi siya natumba pa. Ha? Hindi siya natumba. Yung lalaki po yung natumba. Yung lalaki yung natumba. Oh, kailangan pa rin na ma-check ito o maobserbahan ito sa loob ng 24 oras. Kasi ang katulad na ganyan may mga nabangga ang ganyan, hindi man agad-agad pa yan eh. Kung halimbawa yan ay napilayan, hindi pa agad-agad yan. Hindi pa agad-agad iipik yan. Temo, abutin ng mga ilang araw, doon pa lang natin malalaman yan kung nilalagnat siya. Yun na yun. Ano ba yung kay Kenzo? Yung kay Kinso dati nung naano siya, na nabangga din ng bike yun, nilagnat talaga si Kinso eh. Oh. Kaya obserbahan natin to si Kia kung ano nangyayari dyan. Hindi rin siya nagsalita pa. At Oh. nakita ko si Kia, nakarag siya. Kasi sabi niya gano'n, gumanon siya hawak-hawak. Na-shock. Pero nakita ko namutla yung labi niya. Oo nga, na-shock yun, kaya hindi siya nakapagsalita. Na-shock yun sa pangyayari. Kasi siyempre, nabigla eh. May kumakain si Makmak sa baba. Sabi ko, Mak, yung kapatid mo. Ang bilis yan tumakbo. Tapos, Sinabihan niya yung lalaki, magdahan-dahan ka kasi wala talaga nga siya, walang sasakyan na kasalubong pa. walang harurot lang siguro talaga. Oo, naabutan niya lang si Kia siguro pag lakad ni Kia, pag Tawid. pagtawid niya, mabilis siguro. Dalawa sila magkaibigan eh. Naghabulan yon. Oh. Sobrang lakas sigurado talaga. Kaya nga pag nakuha ko yung ng CCTV, makikita kong sino ba talaga ang nauna sa kanila, kung si Kia o yung lalaki. Ang alam ko talaga si Kia una eh. Tumingin daw siya, sabi niya harap at nag left and right siya ng tingin. Hindi niya talaga, wala siya nakita. Dahil wala talaga sasakyan dumaan. Buti na lang, bike lang. Ang sabi ko nga dun sa lalaki. Kung motor, kasi ang motor ay mabigat. Sabi ko nga dun sa lalaki, alam mo ba, mabilis ang pagtakbo mo. Subdivision ka mo to. Bawal ang magpatakbo dito ng matulin kahit pa bisikleta yan. Sabi niya po, hindi daw po siya mabilis magpatak. Tapos yung... Kung hindi siya mabilis tumakbo, bakit naman siya layo ka mo ng naliparan niya? Oo, baksak talaga. Natamaan niya po yung motor dun. Dabo? Yung motor nga nakapark dyan sa gilid? Dun po siya bumagsak. Di ibig sabihin, mabilis nga ang takbo niya. Naghabulan yon. Namumutla siya pa, nanginginig siya. Nakabahan po kasi ako kasi baka magalit si mama sa akin. Tapos kasi sumigaw talaga ako, nakita ko siya eh. Parang nanginginig si Kia pag gano'n niya ng hawak niya ng binili. Ano nangyari sa'yo? Gumanon ako tapos sa kanya. Andun kami ni si Vin dyan sa baba. Kitang-kita ko siya na parang siyang nanginginig si Kia. Kaya tumawag agad ako kay Makmak. Tapos itinakbo agad ni Makmak yung labas. Sumunod na ako. Sinabihan ni Makmak, magdahan-dahan ka ha. Kasi sabi ko sa kanya, malakas yan pagpatakbo mo, sigurado yan. Kasi ikaw nga yung katawan mo, puro putik siya eh. Tumama siya sigurado dun sa gutter. Doon nga siya man. Ang dami niyang dumi dito, tapos mapot lang yung labi niya. Sabi ko hindi naman kami safety first lang ng anak ko. Halimbawa, sakali lang, huwag naman sana. Kasi, alam mo ba pag nabangga ka ng kahit anong sasakyan? Siya ang nakabangga, obligado talagang pananagutan niya ito kung halimbawa anong mangyari dito. Pero at least nakuha nyo kamo yung number. Yun yung number niya kay Makmak. Tapos yung messenger ng kaibigan niya sa akin. Di mas okay. Akala ko nga na-i-vlog nyo, na kuhanan nyo ng footage doon sa baba. Umasa naman ako kasi may CCTV naman eh. So yan po mga kabisnes, ilagay ko lang ito sa tripod mga kabisnes.
So yun, ito yung nabungaran ko. Pagdating ko dito, ito yung nabungaran kong balita na si Kia ay na-aksidente ng isang nakabisikleta, mga kabisnes. Ngayon, yung tinanong ko nga sila kung na-i-vlog nila na nakuha na ng video, mga kabisnes. Kasi yan ay, files kasi natin yun mga kabisnes. Wala daw, pero nakuha naman daw yung number at saka yung messenger ng kaibigan, nung kasama. Taga-paste rin. Siyempre, tayo ay hindi tayo pakampante sa ganito. Bagaman wala namang si Kia ang sugat, pero may namula itong bandang Hindi, kanina pa, pulang-pula to. yun ang inaalala ko, mga kabisnes, kasi siyempre pananagutan talaga niya, siya nakabangga po kaya ayaw na nga Yung dalawang kuya naman magsisilbing ikaw din, Kia, sa pagtawid, doble triple ingat pa, kasi bagaman subdivision ito, mga kabisnes, ay marami talagang dumadaan dito. Kasi lalo na itong kalsada na to sa tabi ng palco na ito ay daanan talaga ito sa mga papasok ng papuntang Santo Niño, Bulacan. Kasi lang ito, boundary kasi ito ng Santo Niño, Bulacan, mga kabisnes. Marami talagang dumadaan dito patungo dun sa Santo Niño. At saka yung mga nanggagaling naman sa Santo Niño, patungo naman dito. Kumbaga, ito talaga pinaka main road na daanan. Bagaman subdivision ito, nagiging na kasi itong lugar na ito, nagiging alternate route, mga kabisnes, sa mga lang naman, sa mga light vehicles. Yan, bagaman yun ay bisikleta, yun na nga, maaring nagpatakbo na matulin yung dalawang yun, ay naghabulan, maaring ganun, naghabulan. Si Kia ang nadali. Kaya dapat lang talaga na matawagan natin kung sakasakali man. Huwag naman sana na may masamang mangyari kay Kia na pag nilagnat yan, obserbahan pa namin itong mga kabisnes. So hindi talaga natakot ako kasi hindi na nga kami tumawag sa'yo kasi ginagawa ka baka mamaya. Alala ko kinakabahan ako sa mga ganung bagay, mga kabisnes. Bagaman bisikleta lang yan. Hindi biro yan, hindi kahit bisikleta. Pag nakuruhan ka dyan. Buti nga hindi ako nahimatay. Natakot ako Buti ka mo wala, tutulog siya, nandito siya sa taas. Kung bigla ko ng gusto tapos naminig na naman yung Nak ha, katulad yan sa school, sa eskwelahan, dyan sa school nyo, bagaman shortcut ang daanan dyan, ay may mga tricycle kasi dyan may mga tricycle dyan, patungo dun sa may nila, yung pinakaparadahan nila, di ba, dun sa sa may shortcut. Doon niya doon sa pinakapardahan nila. Siyempre maraming dyan na nagmumotor pa rin. Tricycle naman ang mo diyan. Tapos yung mga nagsusundo, mga tiga dyan lang din banda, nagmumotor pa diyan sila patungo doon sa school niyo maiksi lang yan pero may iba dyan, may nagmumotor pa din. So, kaya mag-ingat ka ha. Mag-ingat ka, doble ingat talaga dahil Diyos ko. Marami din po nagbabike doon. Oo nga, kasi ang buhay ng isang tao hindi na talaga maibabalik kung huwag naman mangyari na mag-ingat talaga, nak. Mag-ingat talaga. Kumbaga, bago ka tumawid, makailang bisis ka mo ng palingon-lingon, lingon ka. Huwag kang pakampante, kasi katulad niyang binilhan mo ay corner kasi yan, corner, may biglang sumusulpot diyan. Diyan sa kanto na yan, may biglang sumusulpot. Paano nga? Yun na nga yung nangyari sa iyo. Pag akala mo, bagaman sabi mo lumingon ka, tapos sabi mo wala, tapos maya pala andyan na pala, kasi malamang sa pagkakaintindi ko naghabulan yon. Minsan motor din ganun din diyan pag lumiliko diyan mabilis din pagliko diyan, di ba tindahan ka agad? Yun ang iwasan mo ha. Kumbaga nakakuha ka na ngayon ng idea magsisilbing babala sa iyo na hanggat maaari ay huwag kang tumawid basta-basta. Ibig sabihin, bago tumawid, kaliwa kanan, lingon, di ba? Yun naman ang lagi kong paalala sa iyo kahit yung naka-off-cam tayo, wala naman tayong vlog, di ba? Pag habang naglalakad tayo, kaya pagtawid, bago tumawid sa kabilang kanto, sa kabilang highway, sa kabilang kalsada, lingon ng makailang bisis. Walang masama kung matagal ka munang makatawid, basta natitiyak mo bago ka tumawid na wala talagang dumadaan sa sakyan. Bagaman may mga
pagkakataon tayo na, malayo pa naman yun, tawid na, pero hindi. Hintayin mo talaga na makalagpas yung sasakyan bago ka tumawid. Yun ang pinaka the best o pinaka safe sa lahat. Kaya, no? Kasi, nako, Diyos ko, alam mo na, ang buhay ay, buti ko sana kung, yun nga, sabi maibabalik, hindi na maibabalik ang buhay, kung, wag naman, you know, hindi naman tayo nangarap ng ganun. No? Ingat. Yun po, mga kabisnes. Kinakabahan tuloy ako, pambira. Mga ganitong mga tagpo, trauma na ako, mga kabisnes. Misa si Mengay bigla na himatay, tapos ganito, na ako pagka mga ganito, na bilis kong mag-trauma, mga kabisnes, na nag-alala agad ako yan ang sinabi kanina, wala pa naman to nung nagsumbong si Mengay. Asan si Kia? Kumusta si Kia? Ang hirap yung ganitong tagpo, mga kabisnes. Salamat sa Diyos na lang at hindi naman ganun ka lala yung tama ni Kia. Bagaman dito namula nga daw kanina, sabi pulang-pula daw. Ngayon may kaunting pulan lang. So antabayanan pa natin yan at obserbahan pa natin yan, mga kabisnes, kung ano ang status ng bata. Kasi ito lang naman ang katawan ni Kia, mga kabisnes, pagkapayat-payat niya. Tapos babanggain ka ng isang bisikleta na mountain bike. Hindi biro yun, mga kabisnes. At saka tumilamsik daw yung nagbabike. So ibig sabihin, mabilis nga yung takbo. Kaya kung banayad lang yung takbo nun, maaaring bumagsak lang yun. Diyan lang sa mismong sa mismong halos sa tabi ni Kia. Hindi daw malayo daw niliparan ng nagbabike So ibig sabihin, mabilis. Kaya yun na naabutan nga si Kia, kasi lumingon nga naman daw si Kia, wala naman daw parating. Tapos nagulat lang daw si Kia, biglang may tumama na sa kanyang katawan. So meaning, mabilis ang dalawa na yun. Malamang sa malamang, yun nga sa pagkakaintindi ko, malamang sa malamang, naghahabulan yung dalawang yun. So yun mo, paalala sa mga nagbibisikleta dyan, no? Mga anak, mga bata, mag-ingat po kayo. Kasi kung hindi man kayong nadisgrasya, kayo ang nakakadisgrasya, problema, no? Magbibigay kayo ng problema sa mga magulang ninyo. Paano kung kayo ang nakabangga at na-injury yung inyong nabangga, na nagka-damage ng malaki o di malaking problema sa mga magulang? Ang magulang ang kawawa. Paano naman kung halimbawa ang mga magulang natin kapos na sa budget, tapos dadagdagan nyo pa ng problema ang ganun. So sa panig ng mga bata, mag-ingat po kayo sa mga pagmamaniho ng bisikleta. Hindi yung yung tawag nito, yung padaskul-daskul kung tawagin nga, no? Hindi yung parang nakaharabas ka dyan, wala kang pakundangan. Subdivision, lalo pa na sa mga subdivision, no? Sa mga subdivision ay marami talaga nagano diyan Bagaman subdivision yan ay may mga tao at mga tao naglalakad diyan, no? Hindi naman to sabihin ko subdivision madalang yung mga dumadaan, hindi matao pa rin talaga yan Kaya mag-ingat po tayo, mga anak, mga bata. Sa mga nagmumotor, yan, buti na lang hindi motor ang nakadali kay Kia. Kaya kung nakamotor yun, nako, malaking problema. Hindi natin masasabi pagka sinasabing bangga. Kinakabahan tuloy ako, ang bira yan. Ingat po, mga kabisnes, sa mga nagmamaniho, sa mga 4 wheels. So, hindi ko naka 4 wheels kayo, ay safe na kayo. Ay hindi na kayo sisimplang. Ay hindi nga kayo sisimplang, kung nakabangga naman kayo dahil sa paharot-harurot nyo naman patakbo, walang pakundangan, nawalan ka ng preno, o di suro nyo lahat yung mga naging kasalubong mo or kasunod mo, diba? Kuwan lang yung takbong smooth lang ba? Sabi nga nila yung mga madalas din narinig takbong pugi lang ba? Yung mga ganun lang, wag yung walang pakundangan, mga kabisnes, yung sa mga nagmamaniho. Magsisilbi na lang din itong paalala, no, mga kabisnes. Hindi tayo nagsasawang magpapaalala sa mga nagmamaniho. Bisikleta man yan, motor man yan, 4 wheels man yan, o ano man yan, bus man yan, truck man yan.
talagang doble ingat mga ka-business kasi hindi na maibabalik ang buhay ng tao kapag kayo napuruhan mo talaga. Malaking problema ang kakaharapin. Yun po mga ka-business. Ako, sa awa at ng ating Panginoong Diyos, no? How many years na rin akong nagmaneho sa kalsada mga ka-business. Naka-encounter ako, pero sa awa ng Diyos naman walang yung tinatawag na makapatay dahil dun sa pagmamaneho. Sa awa ng Panginoong Diyos wala naman. Pero yung mga sagi, normal na po talaga yan. Nakasagi ng tao, nakadali na ako niyan, mga ganyan. Pero yun na nga, malaking abala mga ka-business. Pagka tao ang iyong nadali, nasagi mo lang yan, kakaunting galos lang yan, magbabayad ka talaga. Maabala ka talaga dahil hindi papayag ang mga magulang o yung magulang mismo o yung anak man nila ay hindi yung papayag na ganun-ganun na lang yun. Basta mo na lang thank you, yung ganun. So sa madaling sabi, abala. Kung nasa trabaho ka, kung kailangan mong umabsent dahil haharapin mo yung na-aksidente, wala ka talaga magagawa dyan, harapin mo talaga. So sa madaling sabi, abala. So hindi man natin maiwasan yan kasi aksidente nga pero iba pa rin yung nag-iingat tayo mga ka-business. So yun yun lang po mga ka-business naming minamahal at babalikan po namin kayo. Medyo hihinga ko lang kinakabahan ako Yun po mga ka-business, dito ro na nabagsak yung bisikleta dito sa part na doon mga ka-business. Nung tinamaan nung nakabisikleta si Kia, ang gagaling si Kia doon sa yung na yan, tindahan na yan mga ka-business, bumili. Tapos biglang may sumulpot na galing sa may kanto na yan. Si Kia tinamaan doon banda, tapos dito daw banda bumagsak. Ito sa motor na tinutukoy kanina ni Kia, dito daw bumagsak yung tao. So ibig sabihin mula doon mga ka-business, malayo yan. So ibig sabihin napakabilis ang takbo niya mga ka-business. Yun ang tama. Galing doon papunta diyan, bumagsak. So ibig sabihin malakas mga ka-business. Ang nakakita daw noon si Makmak, sabi ni Makmak sinabihan daw niya yung tao na nakatama magdahan-dahan mga ka-business. Asa na ba si Makmak? Kaya ayun mga ka-business, grabe, mukhang grabe man, matinding yun pinapakondisyon talaga ni Bornok yung kanyang Biranok. Ayos yan So yun po mga ka-business, putahan ko lang si Makmak nang makausap ko na rin kasi siya ang nakausap nung mga bata daw nakabangga. Asa Makmak? Ito Mak, bakit ka Mak? Ano ba nangyari Mak? Kumusta na? Hindi ko nakakita tumakbo lang ako. Si Mama nga pero anong sabi nung nakabangga? Kasi nakausap mo daw Kasi mabilis kasi yung takbo niya. Mabilis yung takbo niya naman. Nakita mo ba? Yung sumemplang siya. Ilapag mo lang muna si Tinay. Tinanong ko kung tagasan tapos anong sabi niya? Taga-Saranay daw siya. Taga-Saranay daw siya. Tapos preno naman daw siya kaso bigla daw tumawid si Kia. Dapat nagpreno siya. Biglang tumawid si Kia? O bigla ka parang tumawid Kia? Inutusan ko siya bumili ng soft drinks. Tapos nagulat ako kay Mama. Sabi ni Mama, bangga. Hindi nilabas ko. So susunod na siguro, wag na lang utos-utusan ito kasi may pula pa yung niya dyan Kanina pula-pula rin. Pula pa yung niya dyan braso pula pa yan business pula yan pula pa yan Kaya tinanong ko siya kung alin ang masakit, wala naman daw. So nakuha mo yung messenger nung kaibigan niya. May number siya dito? Oo. Anong number niya? Ano yun? Saan mo siya pinumbok? Sa call.
cellphone. Pero nakausap nyo, hindi naman daw niya tatakbuhan kung just in case kung anong maging kondisyon nito ni Kia sa loob ng 24 oras. Hindi naman daw siya tatakbo eh. Hindi naman daw siya tatakbo. Tapos siya binata. Baka nagra-ride siguro. Yun nga, sa pagkakaintindi ko yon, kasi lumingon naman daw yun si Kia eh. Sa pagkakaintindi ko noon, biglang pagliko ng kanto, mabilis sila, naghabulan sila kasi dalawa sila, di ba? Di rin eh, may hams dyan eh. Dapat, may preno nga eh. Dapat nagpreno muna sila. Oh, yun na nga. Mabilis yung takbo nun. Kaya nga, naghabulan yun. Tapos, bigla lang siguro itong tumawid kaya nasagi siya. Di naman siya totally nabangga talaga mga business. Sagi lang siya. Tumilapon yung isa. Damage yun. Sira pa yung bike niya. Kasi nga sumemplang. So yun po mga ka-business, at least nakakuha tayo ng idea mga ka-business namin minamahal. Kaya dapat lang talaga na maano rin natin, makakuha tayo ng info na maayos kasi mahirap naman din yun na hindi natin asikasuhin yan, hindi natin aalamin. So yun daw, mabilis nga daw ang takbo talaga. Buti na nga hindi napuruhan si Kia. So yun po mga ka-business, no, pambira yan. So ano na lang mga ka-business, obserbahan ko lang to si Kia sa loob ng 24 oras mula ngayon, gabi na to. Anong oras na ba? Time check tayo is alas 7 mga ka-business. Tabayanan na lang po natin to. Ang tabayanan, obserbahan ko na lang po ito mga ka-business kung ano man po ang kondisyon ni Kia sa loob ng 24 oras. Alamin ko po ito, obserbahan ko ito sa aliman at papatawag natin yung mga magulang ng mga ka-business kasi mayroon namang number na ibinigay. Ang sabi naman daw ay hindi naman daw tatakbuhan. So salamat naman ganun ang nagiging niya. Kukunin natin yung footage, Reaction. yung CCTV, yung copy ng CCTV. Ano ma? Kukunin na lang natin yung copy ng CCTV. Copy ng Kung hindi CCTV. po talaga, kung hindi Okay, po sige, talaga ako sige. lumingon, di wala talaga pong sasakyanan kung hindi ako lumingon. Wala po talaga sasakyan? Parang ganun. Lumingon ka mo, nga paglingon mo walang sasakyan kaya ka tumawid. Oo. Yun Tapos, ang tama mabilis doon. lang yung takbo nila kaya Mabilis nakuha. ang takbo nila kaya ka naabutan. Pero makikita natin yan sa CCTV. Oo. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na paniwalaan natin si Kia kasi wala tayong nakikita. Wala tayong proof pa kasi na naabutan lang daw yun. Naabutan mo ba? Parang Nakaano na siya. nasyak ba? Nasyak. Nakita ko si Kia, namumutla na siya, tapos nagaganon siya. Nanginginig. Takot siguro siya. Kasi sinigawan ko, ano nangyari sa'yo? Gumanon. Tapos yung lalaki, saktong naka, na siya. Tumayo agad siya kasi may bata nga siya nabangga. Natabit niya. Natamaan niya ng bike niya. Yun. Siya rin namumutla, napuro pa din yung patungan. Okay. So yan po mga ka-business, hanggang dito na lang muna ng mga ka-business. Tabayanan na lang po natin at obserbahan mga ka-business na minamahal. At salamat po. Paalala po ha sa mga kabataan dyan na nagbibisikleta. Mag-ingat kayo mga bata kasi yun na nga, binanggit ko na kanina. Problemang malaki kapag kayo ay naka-aksidente o kayo ang ma-aksidente. Malaking problema. Ay, paano kung kayo ay nag-aaral? Paano kayo makapag-aral kung kayo ay na-aksidente? Kailangan nyo magpagaling. Hindi naman kaya kayo ang naka-aksidente, nagkaroon kayo ng tao na nabangga. O, hindi, problemang malaki sa mga magulang yan. Mag-ingat po tayo mga business. So hanggang dito na lang ang aking vlog mga ka-business. Salamat po sa pagsama sa aming pong mga vlogs mga ka-business na may minamahal. Pakisupport po ka-business official Papa Dens TV, ka-business family at siyempre sa lahat ng mga kagwangs. Ang inyong abang lingkod, Kagwang Buknoy Official. I love you all. Never say goodbye to me. Vera Anlito. Vera Anlito pala. Official. Please support po natin. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat lang po tayo mga ka-business. Alright. Bye-bye po.